Napeke na rin ba kayo ng mga nakakagutom na displays ng pagkain sa food court ng mga malls? Nako, marami sa atin ang makaka-relate dyan. Pero alam nyo ba na perfect itong gawing negosyo? Basta creative ang mga kamay at minds ninyo. Alamin natin kung paano yan dito lang sa Negosyo Tayo. Hi, this is Seth Sanchez. Gumagawa po kami ng personalized fake food display. Nag-start yung business na to before pandemic actually, 2017. Kasi we have also a restaurant business. Before, nagde-display talaga kami ng mga totoong pagkain. Everyday yon. So mataas yung costing ng food namin. So nag-isip lang kami ng alternative option. Way back since naman ang history ko talaga is fine arts. I start as a prototype. Sinubukan lang namin muna mag-mix and match. Fast forward noong 2017, may lumapit sa akin, isa tong big company. They also looking for this kind of concept. Nagtuloy-tuloy na kami. Nung inumpisahan ko po talaga yung ganitong klaseng concept, hindi po ako nag-expect ng na magkiklik kagad siya. Kasi very risky yung ganitong klaseng negosyo. So, ang inisip ko is kung ano yung maitutulong, ano yung magiging value niya sa mga startup, sa mga nag-uumpisa na magnegosyo. Dahil after the pandemic, lahat ng tao gusto na magnegosyo. Pagka sa mga startup kasi, they want to avail but sometimes they are intimidated. It's because the price ng pagkain. Pero yun nga, as a startup, malaking advantage din sa kanila to kasi hindi na nila kailangan mag-display ng totoong pagkain. Way back before when I was college, iba kasi yung nature ng course ko. It's more on human anatomy. Sa ganitong klase, sa ibang bansa na ako nag-aral, sa Japan, yung ganitong klaseng mga concept, may mga iba-iba kasi siyang method and techniques. Mga iba-ibang klaseng material na gagamitin para at least makapag-avail naman lahat ng mga young entrepreneurs like I said. Kasi minsan na-intimidate sila sa presyo. Sa totoo lang, malaki po yung naging impact ng ganitong klaseng business. Nabago niya yung pananaw ko as an artist. Yun, of course, nakilala tayo, nakikilala na siya unti-unti. And nabibigyan tayo ng parangal. Yung ganitong klase dito sa Philippines is in demand na rin po siya sa ngayon. At yun, malaki rin po yung naitutulong sa mga gusto magnegosyo, mga young entrepreneurs, mga MSME. To all young entrepreneurs at sa nagbabalak na magnegosyo, all you have to do is to start up. Just like that, kahit sa maliit na paraan, ang importante may maumpisahan ka lang. Kaya naman, tara, negosyo tayo!